Itinanggi ng Malacanang na pananakot ang pag-iimbestiga ng NBI sa mga ginastos ng Pilipinas noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Tugon ito ng palasyo sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na pananakot ang investigasyon sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng Malacanang, dati na itong issue kaya hindi panggigipit ang investigasyon. Kabilang sa sinisilip ng NBI ang 10 bilyong pisong sports center sa New Clark City na hindi naman umano dumaan sa bidding, pinondohan ng insertion sa budget at hindi pa liquidated lahat. Giit ni Cayetano na nooy chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee, wala siyang kinalaman sa pagpapatayo nito dahil ang namahala ay ang nooy President at CEO ng Basis Conversion and Development Authority na si Vince Dizon. Sabi ng palasyo, naimbestigahan noon si Dizon at napawalang sala. Pero sabi ng palasyo, tinan mo inabsuelto kagad. I mean, if, eto simple lang to. Hindi ko sinasabing guilty si Vince Dizon Ang sinasabi ko lang, kung iimbestigahan mo talaga, di ba dapat ngayon wala kang inaabsuelto? Kung talagang seryoso yung pag-iimbestiga, dapat alamin mo lahat. Bakit biglang ang inaalam mo lang yung kay Cayetano, talagang selective. Napaka-selective. Mantakin mo. Sasabihin mo na, iniimbestigahan mo pero sasabihin mo na kagad na napawalang sala na yan si Vince Dizon. So, ang tingnan na lang natin ngayon si Cayetano. Tapos sasabihin mo, hindi ka namumuliti ka. Animal ka. Napaka-animal mo talaga. Diba? Ito, tuloy natin. Cayetano, hindi raw naimbestigahan. Kinumpirma ng ombudsman na na-dismiss noong 2021 ang kasong isinampa noon kay Dizon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sabi naman ni Cayetano, kung iimbestigahan ang 2019 SEA Games, imbestigahan din dapat ang flood control scandal. Yun ang importante doon. Kung talagang seryoso kayo sa korupsyon na sinasabi ninyo, bakit hindi ninyo imbestigahan yung flood control? Which is trillion ang nawawala. And eto masama, meron na nga nawala noong 2025. Ngayon, 2026, meron na nawala at 2027 na. 2027 na, meron pang inaabangan na mas malaking budget. Bakit? Remember, election is 2028. Kampanya na yan. Last quarter. Simula na yan. Kasi remember, ang first week ng 2028, ayan na yan. Bakbaka na talaga yan. Pero ang pera ay makukuha, yung perang pangkampanya ay makukuha sa 2027 budget. Kailan dinidiscuss yan 2027 budget? Para sa kaalaman natin. Ngayon, 2026, gayong katapusan. Etong katapusang taon, the last 2 quarter, kailangan matapos yan. Bago matapos ang taon, bago mag-December, bago mag-break. So, dinidiscuss yan, October, November. Ito ang problema. Yung impeachment ay aabot hanggang doon sa budget deliberation. So, sa tingin ko talaga, etong impeachment ay isang napakalaking diversion upang makalusot ang budget for campaign on 2027 na tatalakayin dapat ngayong last 2 quarters. Tandaan ninyo kasi August. Pagkatas ng August, mabilis na yan. August, September. Yan na yan. August, September, October. Mabilis na po yan. Pa-December na. December, wala na. Holiday ang nangutak ng mga tao dyan. Kahit yung mga politiko natin, nakaprepare na yun sa mga bakasyon nila. So, imagine ninyo yan, Imagine ninyo, etong impeachment, aabot pa to hanggang December. So, palalakihin nila ng palalakihin yung issue sa impeachment, guguluhin nila, katulad ng panggugulo ni Director Matibag. Guguluhin nila yan
para ma-distract talaga at hindi natin mapansin yung pagnanakaw na gagawin na naman nila, yung mga insertion na gagawin na naman nila sa 2027 budget na kung saan nandoon kailangan sila magnakaw ng malaki para makapagkampanya sa 2028. Ang tanong, sino ang nangangailangan ng limpak-limpak na salapi? Sige nga, tanungin ko kayo. Sino ang nangangailangan ng limpak-limpak na salapi? Ang kampo ba ng mga Duterte? Hindi. Ang taas ng rating ni BP Sara Duterte. Ang talagang nangangailangan ng matinding-matinding salapi, walang iba kung hindi yung mga tuta ni Marcos, yung mga sunod-sunuran kay Marcos na mga congressman. Sino ito mga ito? Ito yung mga involved sa impeachment, mga prosecution team. Kita niyo na yung picture? Dito makikita mo talaga, kaya naman pala salsal na salsal sila. At kakuntsaba nila dyan yung mga pokpok na bayarang media. Yung mga page 3 media ang kasangkot dyan. Kasi sila yung nagsasalsal ng kwento. Sila yung nagpapalaki ng kwento. Sila yung talagang, yung, imaginein mo sunod-sunod yung mga balita. Itong tungkol sa 2019 na SEA Games. Imaginein mo, ito po ay nalubog na. Ito po ay ilang taon na. Daig nyo pa yung mga ex nyo na hindi makapag-move on sa inyo. Taon na ho, nakalipas dyan. Inimbestiga na lahat yan. Senado, Ombudsman, Congress, lahat inimbestigahan na ho yan. Walang nakitang problema. At ang matindi pa nga ho dyan, mga kababayan, ladies and gentlemen, eto paliwanag ni Cayetano na napaka-importanting maunawaan natin. Uulitin natin yung paliwanag ni Cayetano kasi tinanong ko din ho ito. Kasi remember, kung maaalala nyo nun, ginamit ito Binatikos ito. At di ba nagsimula yan doon sa Kikiam? Bakit sa Kikiam? Ang target kasi nun si Cayetano. Kasi yung sagot ni Cayetano ay hindi yung venue. Hindi yung kung hindi yung pag-organize lang ng SEA Games. Yun lang sa kanya. Kaya nga yung Kikiam, kasi pagkain nyo ng mga atleta na napatunayan na hindi naman pala Kikiam. Di ba? So, ito yung issue nun. Napatunayang wala din naman palang kwenta. Pakinggan natin ito ulitin natin to. Ay, hindi, sorry. Ay, pangit naman ng putak. Sorry naman, siyempre. Pakinggan natin. Iparinig na lang natin. Kayo na po ang mag-analyze. Pakinggan po natin. Banat. Go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa, I'm referring. Bakit misfire? Ano ibig sabihin ng misfire? Ibig sabihin, sablay. Ibig sabihin ng misfire, yung pinutok mo, di ba? Yung target. Kesa napunta doon sa target mo, napunta doon sa puno. Sablay. Ganon yung ginawa ni Matibag. Naturinga ka pa namang NBI, sablay ka pumutok. Ganon na nangyari, sablay. Bakit sablay? Diba? One, yung sinasabi niyang meron daw issue sa procurement kasi wala daw bidding. Kaya wala pong bid. Hindi ho kasi lahat ng procurement may bidding. Papaliwanag po natin yan. May mga emergency situation na hindi binibid. Kasi nga emergency. Pag binibid mo, tatagal yan. Pag emergency, halimbawa itong SEA Games, emergency to mabilisan na kailangan ma-approvean. Kaya nga kung papansinin ninyo, kanino binigay ni Tatay Digong
yung responsibility ng SEA Games, 'di ba, kay Cayetano? Kasi may tiwala siya. At take note, wala sa kanyang dadaang pera, ang pera at ang bidding nasa BCDA. Kasi yung BCDA, sila yung parang in charge noong venue, lugar, nasa ilalim nila. Yung BCDA, yung base nasa, yung Clark, nasa BCDA yan, nasa ilalim. Ibig sabihin, jurisdiction na ng BCDA yan. Parang ganito. Ikaw, nagkaroon ka ng liga. Alam mo yung liga sa basketball, di ba? Yung mga liga-liga. Ikaw yung organizer. Pero hindi ikaw ang may-ari ng court. Ang may-ari ng court, yung barangay. Halimbawa, itong barangay Poblasyon. Nasa sela, Poblasyon. Itong barangay Poblasyon, sila lang yung in charge doon sa venue, sa mga kailangan doon. Pero ang organizer, halimbawa, Banateros, nag-organize ng liga. Hindi pa pwedeng sasabihin ko, o iimbestigahan ako ng NBI, sasabihin, yung Banateros, kumita dyan sa basketball court nila kasi pinalitan yung tapaloda, pinalitan yung mga ilaw, kumita sila dyan. Paano sila kikita? Hindi naman sila ang in charge doon. Ang in charge doon ay yung barangay Poblasyon. Nagigets nyo? Halimbawa lang po yan, ha? So, ang in charge po doon sa location, sa lahat, sa infrastructure, ay BCDA. Si Cayetano, in charge lang siya doon sa liga. Organizing lang sila doon sa SEA Games. Kaya talagang sobrang sablay nito ni Matibag. Hindi ko nga alam kung sablay siya, tanga siya, o sinasabi lang niya yan para takutin si Cayetano. Akala niya natatakot si Cayetano. Bobo pala ito si Matibag. Alam mo, Matibag, bagong salta ka lang sa politika. Sa totoo lang, aso ka lang nun ni Kusi. Sunod-sunuran ka lang nung kay Kusi. Oo. Aso lang yan dun sa PDP dati. Wala yan. Ngayon, pagtapak mo sa NBI, ang yabang mo na, nauuna yung yabang mo. Yung daldal mo nauuna. Gumamit ka naman ng utak. Ang problema sa'yo, puro kayabang eh. Alam mo yung mayabang lang? Yung mga nasa mga sitcom na puro yabang, wala namang laman. Parang ganyan ka. Puro kayabang, wala namang laman yung akusasyon mo kay Cayetano. Kasi kung iniimbestigahan mo, 1, bakit mo kagad binanggit si Cayetano? 2, bakit kagad niyo inabsuelto si Vince Dizon? Iniimbestigahan nyo nga putang ina, ba't ganun? Anong klaseng investigasyon yan? May absuelto kagad. Iniimbestigahan mo, meron na kagad guilty sa'yo. Ba't mo pa iniimbestigahan? Sana naging huwes ka na lang. Naging judge ka na lang. Sana hindi nyo na lang sinabing iniimbestigahan namin yan. Sana sinabi nyo lang, hinuhusgahan namin yan. Di ba? Tuloy. To Director ng NBI Matibag, I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Nako. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But Go my ahead. point, Mr. Chairman, Make my day.